Police Chief Inspector Ray Vito, ang hepe po ng Alaminos, Laguna PNP. Kaugnay po ng update sa kanilang pagkakaaresto dito sa suspect. Chief Inspector Vito, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon po, Sir Gigi. Apo, Hello po, sir. dito sa pagkakaaresto nyo sa suspect, nagturo na ho ba ito kung sino yung maaari niyang kasama? Kumusta na po ang investigasyon na ginagawa po ninyo? Hindi pa po siya nagtuturo, pero siya ay in-inquest namin ngayon. Kasalukuyang nandun yung ating investigador para siya i-inquest. Apo, yun nung yung litrato na pinapakita po ninyo, no? Nakamaskara siya. Paano po kumbaga 100% na natukoy ito nung pong mismong nakaligtas? Ano po ang iba pa niyang palatandaan para masabi na ito nga ho yung gumawa ng krimen? According to the survivor, sir, ito kasi, sir, pinicture natin na wala munang mask. Then, pinakita natin sa survivor, then nilagyan natin ng mask. At nung pagkakita pa lang nung survivor, sabi niya, sir, 100% tandang-tanda ko ang mata niya, yung build ng katawan niya, hindi ako pwedeng magkamali. According din yun sa survivor. Opo. Opo, at inamin ho nung suspect na gumagamit siya ng droga. Opo. Ito ba taga dyan lang sa area o dayo po? Taga rito lang po sa Barangay San Benito, sa may tapat ng Paradise Inn dito sa barangay ng San Benito. Pero meron din po siyang tinutuluyan. Halos lang nung mga biktima, ano po. So sa ngayon ho ay maliban ho dito sa pinanghahawakan nyo na sinabi po nung survivor, ano pa po ang nakikitang matibay na ebidensya ng pulis na makakapagkumpirma dito sa suspect? Yung bang shorts na pinapakita, napa-test na po ba yun? Napa-forensics na po ba yun? Yung pong short is hindi pa ho siya napapa-forensic, pero pagtapos po ng kanyang inquest, yun ang gagawin sunod ng ating investigador. Dadalhin sa SOCO para malaman kung yung dugo dun sa short ay magtutugma. Kung yung ba ay dugo ng hayop o dugo ng tao. Apo, maraming po salamat sa pagkakataon at makikibalita po ulit kami sa inyo, Senior Inspector Ray Vito, hepe po ng Alaminos PNP. Sa puntong ito, kaugnay pa rin po ng balitang yan, makakasama naman po natin sa linyang telepono si Police Senior Superintendent Ronnie Montejo, ang Provincial Director po ng Laguna PNP. Colonel Montejo, magandang hapon po sa inyo. Yes, Sir Gigi, magandang hapon din po sa inyo at sa lahat nating taga-akilit. Apo, dito sa pagkakaaresto dito sa suspect ay ano po ang pananaw nyo dito bilang Provincial Director? Sa tingin nyo ba ay matibay na ang pinangahawakan para siya na nga talaga ang ituro bilang pangunahing suspect po dito? Opo, Sir Gigi, matibay po ito kasi po yung sa food system sa normal dumating siya po ang nagpapasya na siya mismo na suspect at gumawa sa crime. Hello po. Opo, so parang ang iniintay na lamang po dito talagang parang magturo siya o sabihin niya yung mga kasabwat po niya. Ganun po ba, Colonel? Pakihuli po, Sir Gigi, medyo mahina po sa tingnan. Apo, so parang ang iniintay na lang po ng pulis dito ay talagang umamin siya sa mismong krimen at ituro niya yung ibang mga kasabwat po niya. Tama po kayo, Sir Gigi. Pero ganun pa man, expected po natin na hindi po niya dagat, pero hintayin natin ang tama po yung tao. Sa pagkikita rin po. Hello po. Opo, maliban ho dun sa mismong pahayag nung pong survivor, ano pa po yung mas technical na investigasyon na ginagawa po ng PNP para makasiguro
na siya na talaga itong suspect na tinututukan po natin ngayon, Colonel? Mayroon po tayong scientific na investigation na ginagawa katulad ng mga yung baril po. Tinitingnan po natin na bahay at bawa para paputok at ang iba pa. Hello, Colonel. Hello po. Hello po. Medyo nagpuputol-putol po ang signal ni Senior Superintendent Montejo. Subukan po natin siyang balikan pero ang kanya pong binabanggit ay may scientific nga pong pamamaraan na ginagawa po yung PNP sa ngayon para bilang karagdagan pa sa isinasagawa nilang investigasyon. Subukan po nating balikan si Colonel Montejo maya-maya lamang.